Kamusta po? At isang mapagpalang umaga po na naman ang Sabado, mga sambayanan karerista at masugid na sumusubaybay sa mga Kelos TV. Magbibigay naman po tayo ng giya para sa ikatlong araw na pangarera sa buwan ng Abril, April 5, 2025, Saturday. At muli, meron pong nakahain na 7 pangarera. Na ating paglilibangan, di man gaanong kakapalan po ang pagkakalinya. Gayunpaman, tayo po'y magsisimula na rin at umpisa na rin po natin kaagad. Tayo na po. Karera number 1. Start ng winner take all, races 1 to 7, distance 1,400 meters, and 3-year-old maiden race for placers. At ito po'y magsisimula po ng alas 5 ng hapon at binubuo po ito ng 7 kalahok, isa pong coupled entries, yung numero 3. Ang primera po natin dito yung nagbabalik pista kailan lang itong numero 1 Orient Express na muling rendam po ni JT Sarate. Bagamat ito'y nabakasyon po ng mga ilang buwan, pero maganda naman po ang kanyang ipinakita. Katunayan, ito po'y tumakbo noong December 8, 2024 at nasigunda po ito kay Sunset Beauty at natalo lamang po ng isang ulo sa pamagitan po ng photo finish. Si JT Sarate rin po ang rumenda sa kanya at nagtiyempo po siya doon na 1 minute and 27 seconds. Itong nakaraan, March 26, 2025, nag-barrier to para pagbabatak at nagtiyempo lamang po siya ng 1 minute and 30.4 at hindi po siya gaanong pwersado ron. Pero kung titignan nyo, yung tiyempo niya nga na nagawa ay 1:27 po na maituturing mabilis po kumpara sa mga makakalaban niya ngayon. Bilang panigunda naman po natin dito yung numero 2, Robotic Clay. Na napakaganda naman din po ang ikinikilos ng mga nakarang takbo. May taglay na remate at pwede rin pong i-pacing. Nakaraan po, nagpakita ng bute, dumating po ito ng segunda pwesto noong March 26 sa kabayong imported horse na This Old Heart of Mine. At maganda po talaga ang kanyang ipinamalas dun sa laban na yon. Kaya para rito sa karera numero 1, pampremera natin yung numero 1 Orient Express at panigundo yung numero 2 Robotic Clay. Karera numero 2, isang class 5, group 5 for non-placers. Distance 1,400 meters, start ng pick 6, races 2 to 7. Meron lang pong lilimang kalahok dito. Ating pumpili na first choice yung numero 3, Flying Eagle na rendahan po muli ni JR De Ocampo. May taglay na bilis na pwedeng umagapay sa unahan at pwede rin ang putong i-pacing. Tumakbo po ito nung March 21. Dumating lamang po ito ng 4th pwesto sa kabayang nanalong Lady of Peace. At dulan po si JR De Ocampo. Bilang panigunda naman po natin dito yung numero 4 Prince Arman na siguradong siya po ang magdadala ng marcha na pang-anim na pwesto lamang po ito nung March 21 kay Lady of Peace, dulan si RC Tabor. Same rider pa rin po. Kaya para rito sa karera numero 2, pampremera yung numero 3 Flying Eagle, panigundo yung numero 4 Prince Arman. Karera numero 3, start po ng Pick 5, races 3 to 7, distance 1,400 meters, isang 3-year-old and above maiden race for placers at meron 7 entries, isang coupled yung numero 4. Atin pong napipisil pang primera rito yung coupled entries numero 4 Figure It Out, Flying Clay, na maganda po ang pagkakakombinasyon nila. Isang may taglay na tuling, yung Figure It Out, at yung Flying Clay naman pwede pong manggaling sa likuran. Kapwa po rendan to ni JB Bakaykay at JL Santiago. Figure It Out, nung nakaraan, nagtatatakbo na rin po ito at nagpapakita naman po ng bilis at bute. Nung March 22, ito po yung nakwarto pwesto na po sa nanalong Gemabel, lulan si JB Bakaykay. At yung kakwadro niyang 4A na Flying Clay, nakwarto pwesto rin naman po noong March 14 kay Frugality at si
JL Santiago po ang Romenda. Bilang panigunda naman po natin sa kanya ay yung Kalahok numero 1 Manila Sound. Ito ay papatnubayan po ni A.R. Ramos. Bagamat may manangya lang tumakbo, pero mayroon po itong panalo sa kanyang novato race nung last year nung September 6, 2024, kung saan ang nagdala po sa kanya ay si J.D. Flores at nagtiyempo naman po siyang 1 minute and 16.8 sa 1,200 meters. May tuling po ito. Kaya dito sa karera numero 3, pampremera yung couple entries, numero 4 Figure It Out, Flying Clay, at panigunda yung numero 1 Manila Sound. Karera numero 4, start ng Peak 4, races 4 to 7, isang 3-year-old group race, group 6, may distansyang 1,400 meters, may 7 kalahok tayo rito. Ang pampremera po natin dito ay numero 4 Lilibel, napapatnubayan po ni JB Hernandez. May akin pong tuling itong kabayong to, mas sa kanyang mga nagdaan takbo. Noong March 29, ito po ay nag-barrier run at nagtiyempong 1 minute and 44.4 sa 1,600 meters. At noong March 23, ito po ay dumating lamang po ng kwarto pwesto sa isang 3-year-old Group 6 na kung saan ang namayani po doon ay si Picotin Lady at siya po ang pinakalyamado ron sa naturang takbuhan na yon. May naitala naman po itong panalo noong February 28 kung saan tinalo niya po si Brewing Point, si AB Garganta po ang Romenda at nag-jump po siyang 127.6. Bilang panigunda po natin dito yung numero 2, Spellbound. Itong mga nakaraan laban niya ay parati pong nasa timbangan at maganda po talaga ang kanyang ipinapakita. Ang pinakahuli ay nung March 29 kung saan nanalo po to ng banderang tapos at tinalo niya po yung kabayong Lola's Favorite. Si LC Lunar din po ang Romenda. May tuling po at pwede pong i-pacing. At yung isa pa niyang takbo ay nitong nakaraan nung March 23 kung saan nasigundo naman po siya kay Transform. Bilang panersera po natin dito yung Kalahok numero 3, Security Insight. Meron po itong takbo na kwarto pwesto lang po ito pero tapos nun ito po ay nanalo po ng dehado nung March 19 kung saan ito po ay nagparimati sa last 100 meters at tinalo niya po si M. Butterfly at yung terserang Super Dancer. Dulan po si JR De Ocampo. Kaya para rito sa karera numero 4, pampremera numero 4 Lilibel, panigundo numero 2 Spellbound at panersera yung numero 3 Security Insight. Paalalang po muli, mga masugi na ito sumusubaybay, huwag po tayong makakalimot at kaugaliin po natin mag-subscribe, pakishare na rin po ito sa iba at i-hit din po natin yung like button. Salamat po. Karera numero 5, may distansyang 1,400 meters, ang Class 5 Split Group 5 for placers. At meron tayong 6 entries. Bilang pampremera po natin dito, yung numero 6, Super Hawk. Napapatnubayan po muli ni JD Huko. Ito po ay naipariremate at naipipacing. Nung nakaraan, di po siya ganong kinakitaan ng mga buti at medyo sa tingin ko may kabigatan yung mga nakaraan laban niya at palagay ko malaki po ang tsansa niya rito sa pagkakagrupo niya rito dahil halos kaparehas lang niya po ang kanilang buti sa laban na to. Wala hong medyo nakalalamang. Ito po ay may naitalang panalo nung December 22 pa, 2024 kung saan tinalo niya po si Avenue Shopper at yung na terserang Rahabago, dulan po si JD Huko. At bilang panigunda naman po natin dito yung numero 5 Dancing Queen na 2 beses na pong dumarating na segundo pwesto at natatalo lamang po ng kalahating katawan pagsapit sa meta. Ang pinakahuli po ay nung March 22 kung saan ito po yung segundo at natalo po ng kalahating katawan lamang kay Avenue Shoppers. At nung March 30
Ganun din po ang nangyari pagsapit sa meta, nalagpasan po at natalo po muli ng kalahating katawan kay Lapping Tiger. At siya ay muling papatubayan po muli ni RM Garcia. Pwede pong iuna at i-pacing. Kaya para rito sa karera numero 5, Pampromera, numero 6, Super Hawk, Panigunday, numero 5, Dancing Queen. Karera numero 6, penultimate race, isang class 5, split group 6 to 10, distance 1,400 meters, may 6 entries. At yung Pampromera rito, yung Derimating numero 5, Kalangaman Island, na gamay po ng regular rider niyang si Espare Jr. Maganda po ang kanyang itinakbo nung huling laban niya nitong March 28 kung saan ito po ay nagparimate at nasegunda pwesto lamang po siya sa datingan sa kabayong nanalong Moment Like This. At bilang panigundo po natin dito ay numero 1 Danius San. Ito po ay papanubayan ni J.A. Guse. May taglay pong bilis sa kanyang huling laban kung saan siya po ang pinakalyamado ay di man lamang po natimbang. Gayunpaman, may pagka mababa na rin po ito rito, kaya sinasama po natin siya bilang panigundo. Kaya para rito sa karera numero 6, Pampromera, numero 5, Kalangaman Island, panigundo yung numero 1, Denius San. Karera numero 7, last daily double, paratingan po ng winner take all, Pick 6, Pick 5 at Pick 4 at meron po tayong pentapekta rito. Binubuo po lamang ng 7 kalok, isang coupled entries, numero 4. May distansyang 1,400 meters, isang class 4, group 16 to 21 split. At bilang pampremera po natin dito yung Derimating numero 6, Jeng Sad Enap, na patuloy po ang pag-umento. Ito ay re-rendahan po ni RC Baldonido. Nakaraan lang, medyo mabigat-bigat ang laban niya pero dumating pa rin po ito ng kwarto pwesto noong March 23 sa kabayong matikas. Lulan si RC Baldonido na ipipacing po at naiparirimate. Bilang panigunda po natin dito yung numero 4 coupled entries Go Oste, Animo Lasal na quinto pwesto lamang po nung March 30 sa kabayong nanadong Modern Stroke at nirendan po siya doon ni C. Penson. Sa naturang takbo, napansin po natin na mukhang naka-float lamang siya at mukhang hindi gaano itong ikinilo sa laban na yon. Pagmamasdan nyo, pagdating ng half mile at 1/4 mile, ito'y nanatili sa ganung pwestong pang-anim at pag malapit na sa meta ay sakalang gumalaw ng bagya, dumating nga lang po ng pang-5 pwesto. Baka nag-aantay lang po ito ng magandang laban. At isa pang preba na maganda po ang kanyang ikinilos ay nung nanalo po siya nung March 9 at tinalo niya po si Money for Bifani. Dunan po si M.A. Alvarez. Bilang panersera po natin dito yung kalok numero 2, Lord Bentley, na may taglay na tuling at naipipacing. Ito po'y parati rin po na sasama sa timbangan. Hindi po ito nawawala sa mga ikatlo hanggang ika-5 pwesto sa datingan itong mga nakaraan. Katunayan nito, nung February 15, ito po nga po'y dumating ng kwarto pwesto sa karerang pinalunan po ni Doña Tichay. Lulan po si JT Pabilik. Sa pagkakataon nito, same rider pa rin po, JT Pabilik din po magre-renda. Kaya para rito sa karera numero 7, Pampromera, numero 6, Jeng Sad Enap, panigundo yung coupled entries numero 4, Go Oste, Animo Lasal, at panersera yung numero 2, Lord Bentley. Thank you again for watching mga kasambayanan karerista at katrokis. Muli ko pong pinapalala, ang lahat pong ito'y gabay lamang at inyo pa rin mga kursunada ang siyang dapat masunod sa dakong huli. Kung ano po ang inyong napipsel, isama niyo po sa rota. Hinahinay lang po sa pagdilimbang at good luck po.